Mga uri ng konsensya. Learning Competency 5A. Nakakikilala ng mga paraan ng paghubog ng konsensya gabay ang pananampalataya ng pamilya. Magsimula tayo sa isang sitwasyon. Nakasanayan mo na tuwing araw ng linggo ay nagsisimba ka bilang pagtupad sa iyong moral at espiritual na tungkulin. Subalit sa araw na ito ay may mabigat kang suliranin. Ang iyong ina ay may sakit at walang ibang tao sa bahay na maaaring mag-alaga sa kanya kundi ikaw lamang. Mahina siya at kailangan ng tulong sa pagkain, pag-inom ng gamot at pag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Alam mong mahalaga para sa iyo ang pagsimba, subalit alam mo rin na isang malaking responsibilidad ang pag-aalaga sa iyong may sakit na ina. Ano ang gagawin mo at bakit? Kapag may moral na desisyon tayong dapat gawin tulad nito, may naririnig tayo na panloob na tinig na tila bumubulong sa atin at nagsasabi ng dapat nating gawin. Ito ang konsensya. Tanong, ano ang konsensya at ang mga uri nito? Malinaw ba at maaasahan lagi ito? Dapat pa tayong makinig sa dikta nito? At ang konsensya ba ay tama sa lahat ng pagkakataon? Ito ang mga tanong na masasagot sa pagpapatuloy natin sa aralin natin ngayon. Magsimula tayo sa ano ang konsensya. Ang konsensya ay nagmula sa salitang Latin na cum, ibig sabihin ay with o kasama. At siyensya, ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Kapag pinagsama, with knowledge o may kaalaman. Ito rin ay nangangahulugang personal na pamantayang moral ng tao o panloob na tinig na humuhusga kung tama o mali ang isang kilos. Ito ay nagmumula sa kaalaman, damdamin at pagpapahalaga at maaaring maging tumpak o mali, kaya kailangang hubugin. Ibig sabihin, ang konsensya ay hindi simpleng pakiramdam lang. Ito ay kombinasyon ng pagkaalam ng katotohanan at mga batas moral, pagninilay sa intensyon at sitwasyon at damdamin, o pakiramdam ng kapayapaan o pagkakasala pagkatapos kumilos. Kapag maayos ang pinagbatayan nito, gaya ng tamang impormasyon, mabuting halimbawa mula sa pamilya o simbahan at makatwirang pag-iisip, magiging maaasahan ang konsensya. Kapag kulang sa gabay o maling impormasyon naman, pwede itong magturo ng maling desisyon kahit taos-puso ang tao. Ngayon na malinaw na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng konsensya, mahalaga ring maunawaan na hindi pare-pareho ang paraan ng paggamit ng tao ng kanyang konsensya. May iba't ibang anyo o uri ng konsensya na nakaaapekto kung paano tayo magdesisyon at kumilos sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang ilang uri ng konsensya. Una, konsensyang maalam, well-formed or informed. Ang konsensyang maalam ay ang konsensya na nakabatay sa tamang impormasyon, wastong aral at malinaw na pag-unawa sa tama at mali. Hindi ito basta kung ano ang feel ko o kung ano ang sabi ng iba. Sa halip, ito ay bunga ng pagsusuri, pagninilay at pagtimbang gamit ang tama at sapat na kaalaman. Ibig sabihin, ang taong may konsensyang maalam ay hindi nagdidesisyon ng padalos-dalos. Alam niya muna ang mga prinsipyo, tinimbang niya ang sitwasyon at saka siya kumikilos. Halimbawa, sa sitwasyon, pinili ng anak na manatili sa bahay upang alagaan ang kanyang inang may sakit kaysa pumunta sa simbahan. Alam niya na mas mataas ang obligasyon na pangalagaan ng buhay at kalusugan ng magulang kaysa sa simpleng ritual ng pagdalo sa misa. Gayunman, hindi niya pinabayaan ang kanyang pananampalataya. Nagdasal siya kasama ang ina at nakisali sa online mass bilang paraan ng pagpapatuloy ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, maling konsensya o erroneous. Taos-puso ang paniniwala ng tao na tama ang kanyang ginagawa, ngunit mali pala. Nangyayari kapag kulang o mali ang impormasyong pinagbatayan ng kanyang pasya. Hindi masama ang intensyon, pero dahil mali ang kaalaman, nauuwi sa maling kilos.
At maaaring akala ng tao ay nakabubuti, ngunit sa katotohanan ay nakapipinsala. Halimbawa, isang bata ang naniniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan na okay lang mag-cheat sa exam, basta paminsan-minsan lang. Dahil dito, nag-cheat siya sa pagsusulit ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, tama ang ginagawa niya dahil akala niya wala namang masamang epekto ito, lalo na't paminsan-minsan lamang naman niya ginagawa. Ngunit sa katotohanan, mali pa rin ang paniniwala at gawaing iyon dahil ang pandaraya ay laging maling kilos kahit pamaliit o minsan lang gawin. Pangatlo, konsensyang maluwag o lax. Hindi na naniniwala ang tao na may mali sa kanyang ginagawa. Ang maliit na pagkakamali o kasalanan ay binabaliwala. Ang konsensya ay parang manhid na sa mali, kaya't nawawala ang pagkabahala. Halimbawa, isang mag-aaral ang kumuha ng lapis ng kaklase niya nang hindi nagpapaalam. Alam niyang mali ito, ngunit hindi na siya nag-aalala dahil iniisip niya na maliit na bagay lang naman ito at hindi seryosong kasalanan. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng mas malaking problema dahil maaaring masanay ang tao sa mali at ulitin ito sa mas malalang paraan. Pang-apat, konsensyang maselan o scrupulous. Ito ay sobrang pagkabahala at takot na baka nagkamali. Kahit sa maliit na bagay, iniisip agad na nagkasala. Minsan, nagiging sobra ang guilt kahit hindi naman intentional ang kanyang ginawa. Halimbawa, isang estudyante ang nakalimutang magsabi ng thank you sa guro. Wala naman siyang masamang intensyon at nadala lang ng pagkakamali. Ngunit sobra siyang nababahala. Iniisip na parang nakagawa siya ng malaking kasalanan hanggang sa napaiyak siya sa sobrang guilt. At panghuli, tiyak versus nag-aalinlangan na konsensya. Ang tiyak na konsensya ay malinaw at sigurado ang tao sa pagitan ng tama at mali. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Halimbawa, sigurado ang isang estudyante na mali ang mandaya. Kaya kahit hirap sa exam ay pinipili niyang magsikap at huwag mangopya. Ang nag-aalinlangan naman na konsensya ay may pagdududa kung tama ba o mali ang isang bagay. Kulang o magulo ang impormasyon. Halimbawa, isang kabataan ang nagtataka kung tama bang gumamit ng pirated movies para makatipid. Hindi siya makapagdesisyon, kaya't humingi siya ng payo sa magulang at naghanap ng tamang impormasyon bago pumili. Kapag may pag-aalinlangan, kailangan ng masusing pagsusuri, panalangin at payo mula sa mga nakaaalam tulad ng guro, magulang, pari, pastor at iba pang mapagkakatiwalaan bago magpasya. Ngayon ay nakita natin ang iba't ibang uri ng konsensya. May maalam, mali, maluwag, maselan, tiyak at nag-aalinlangan. Ipinakikita nito na ang konsensya ng tao ay maaaring tama o mali, depende sa kung paano ito nahubog. Kaya naman mahalagang tanungin, sino ba ang pangunahing tumutulong upang mahubog ang konsensya ng isang tao? Dito pumapasok ang malaking papel ng pamilya bilang unang guro ng moralidad at pananampalataya. Paano hinuhubog ng pamilya ang konsensya? Una, pagmamodelo ng matapat na gawa at paniniwala. Ang bata ay natututo hindi lang sa mga salitang naririnig nila, kundi sa mga kilos at gawi na nakikita araw-araw. Kung ang magulang ay tapat, marunong umamin ng pagkakamali, at naninindigan sa tama kahit mahirap, natututo ang bata na iyon ang pamantayan ng mabuting konsensya. Kung kabaligtaran naman, halimbawa ay nagsisinungaling, nandaraya o nagiging pabaya, nagiging manhid din ang konsensya ng bata at natuturuan siyang isipin na normal lang ang mali. Kaya't napakahalaga na ang mismong mga magulang at kapatid ay maging huwaran ng katapatan at pananampalataya. Halimbawa,
Kung ang isang ama ay nagbalik ng sukli na 5 pesos kahit maliit lang, ipinakikita niya sa anak na walang maliit o malaki pagdating sa katapatan. Ang bata ay natututo na kahit maliit na pagkakamali ay hindi dapat palampasin. Dahil dito nahuhubog ang kanyang konsensya na maging sensitibo sa tama at mali. Pangalawa, regular na pagdarasal at pagtalakay ng Biblia. Ang regular na panalangin at pagbabasa ng Biblia ay nagtuturo na ang pamantayan ng tama at mali ay hindi lang galing sa tao, kundi mula sa Diyos. Ang panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbibigay, direksyon at pundasyon sa konsensya ng tao. Hindi sapat ang mabuting halimbawa lang, kailangan din ng malinaw na aral kung bakit mahalaga ang kabutihan. Sa ganitong paraan, lumalalim ang pananampalataya ng bata at mas nagiging gabay ang kanyang konsensya sa paggawa ng desisyon. Halimbawa, isang pamilya ang nagdarasal bago matulog. Sa panalangin ng magulang, naririnig ng anak ang pasasalamat, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kaligtasan ng iba. Unti-unting natututo ang bata na ang tama at mabuti ay dapat nakaugad sa pag-ibig at malasakit, hindi lang sa sarili. Dahil dito nahuhubog ang konsensya niya na mas pinahahalagahan ang kabutihan para sa lahat. Pangatlo, pagbibigay ng paliwanag, hindi basta parusa. Mahalaga ang disiplina sa pamilya, pero kung puro parusa lang ang ibibigay, natatakot ang bata at hindi niya nauunawaan kung bakit mali ang kanyang ginagawa. Ang konsensya ay hindi basta natututo sa pamamagitan ng takot. Natututo ito sa pamamagitan ng malinaw na dahilan at pang-unawa. Kapag ipinaliwanag ng magulang ang epekto ng maling gawain, kung paano ito nakasasakit sa iba o nakasisira ng tiwala, natututo ang bata na ang masama ay masama. Hindi dahil may kaparasuhan, kundi dahil may masamang bunga. Halimbawa, nahuli ang isang bata na nangongopya sa exam. Imbes na pagalitan agad, kinausap siya ng magulang at ipinaliwanag na ang pandaraya ay hindi lang nakasisira ng tiwala ng guro, kundi pati ng sarili. Dahil sa paliwanag, mas nauunawaan ng bata na ang maling gawain ay may epekto sa relasyon at sa sarili. At mas mahuhubog ang konsensya niyang iwasan ito. Pang-apat, paglahok sa gawaing may malasakit o community service. Ang konsensya ay hindi lang natututo sa pag-iwas sa mali, kundi mas nahuhubog kapag natututo ang tao na gumawa ng mabuti para sa iba. Ang pamilya bilang pinakamalapit na komunidad ay dapat magsama-sama sa mga gawaing may malasakit tulad ng pagtulong sa mahihirap, pag-aalaga sa kalikasan o paglilingkod sa pamayanan. Sa aktwal na karanasan ng pagtulong, nagiging malinaw sa bata na ang mabuti ay hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kapwa. Ito ay humuhubog ng konsensyang marunong magbigay, umunawa at magmalasakit. Halimbawa, isang pamilya ang sumasali sa feeding program ng barangay. Nakita ng anak ang mga batang nagugutom at natuwa siya na kahit kaunti nakatulong sila. Sa karanasang ito, nahubog ang kanyang konsensya na mahalaga ang pagbabahagi ng biyaya at pagtulong sa nangangailangan. At panglima, pagbibigay ng espasyo para sa tanong at paglilinaw. Natural sa mga bata at kabataan na magtanong, lalo na kapag nalilito sila kung alin ang tama at mali. Kung ang pamilya ay hindi nakikinig, maaaring matakot ang bata at manatiling malabo ang kanyang konsensya. Ngunit kung ang magulang ay handang makinig, magpaliwanag at magbigay linaw, natututo ang bata na magtiwala sa kanyang konsensya at mas magiging matibay ang kanyang paninindigan. Ang ganitong bukas na komunikasyon ay humuhubog ng konsensya na nakabatay sa katotohanan at pag-ibig. Kunwari, isang anak ang nagtanong, "Nay, bakit bawal ang manood ng pirated movies kung may mas mura naman?" Sa halip na pagalitan, ipaliwanag ng magulang na ito ay isang uri ng pagnanakaw at nakasasama sa mga taong gumagawa ng pelikula.
Dahil dito, mas malinaw sa anak na mali ang piracy at mas matuwid ang kanyang konsensya. Konklusyon, ang konsensya ay gabay na ipinagkaloob sa atin upang mamuhay ng matuwid. Ngunit ito ay kailangang hubugin ng tama sa tulong ng pamilya at pananampalataya upang magamit natin ito sa paggawa ng mabubuting desisyon. Sa bawat kilos at pasya, na ipakikita natin kung paano natin pinahahalagahan ng konsensya bilang liwanag na gumagabay sa ating buhay.